Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Uy, tingnan nyo si Richard. Nakakadirian ba ang ulam? Toyo't mantika lang oh. Nakakadiri di ba? Kayo, kaya nyo bang kumain ng ganyan mga classmate? Kasi ako, never akong kakain yan. Baka di ko malunok yan pag kinain ko. Nakakadiri. Sabi ng isang batang estudyante na si Albert sa kaawa-awang kaklase na si Richard. Ew, kahit ako, hindi ako kakain yan. Para kasing pakain ng aso. Nakakadiri. Pandidiri naman ang sabi pa ng isa. Dahil doon ay nagtawanan ng mga estudyante at tinukso itong si Richard dahil sa kanyang pagkain. Kaya naman hindi na niya napigilan ang sumagot sa mga ito. Ang sasalbahin niyo naman sa akin, hindi na kayo naawa. Alam niyo naman na ulila na ako at wala ng mga magulang. Kaya walang nag-aasikaso sa akin at nagbibigay ng masarap na pagkain. Mabuti kayo, ang swerte niyo, dahil may mga magulang pa kayo. Samantalang ako, ito pag uwi ng bahay nagtatrabaho na sa tiyuhin ko para magkaroon ng pambaon at pangkain sa araw-araw. Kaya sana wag niyo na ako husgahan dahil hindi niyo naman alam ang pinagdadaanan ko. Nakanguso nitong sabi sa mga kaklase. Akala mo ba naaawa kami sa'yo? Hindi no, kasalanan mo naman kasi kaya ka nawalan ng mga magulang di ba? Kaya nga namatay ang nanay mo dahil sa panganganak sa'yo. Akala mo hindi namin alam no? Sabi pa ng isang kaklase. Hindi totoo yan. Hindi ko kasalanan kung bakit namatay si mama. Bawiin mo ang sinabi mo. Galit na sabi ni Richard. Hindi ko babawiin ang sinabi ko dahil totoo naman ang lahat ng yun, di ba? Pagmamatigas ng kanyang kaklase. Dahil doon ay hindi na napigilan ng batang si Richard na suntukin ng kaklase. Sinuntok niya ito na naging dahilan ng pagkakatumba nito. Mabuti na lamang at dumating agad ang guro at naawat ang dalawang bata. Tumigil kayo! Ano bang kaguluhan ito? Galit na sabi ng guro. Natahimik naman ang lahat nang marinig ang galit na boses ng guro. Ma'am, si Albert po ang nagpauna. Nilalaad niya po ako dahil toyo't mantika lamang po ang ulam ko. Tsaka sabi po niyang isa kong kaklase, ako daw po ang dahilan kung bakit nawala si mama ko. Umiiyak na sabi ng batang si Richard. Ma'am, totoo naman po ang sinasabi ko. Yun po kasi ang sabi sa akin ni mama noon. Siya daw po ang dahilan kung bakit nawala ang mama niya. Pagmamatigas na sabi ni Albert. Tumigil na kayong dalawa. Richard, Albert, bukas na bukas din. Papuntahin niyo ang mga magulang niyo dito at kakausapin ko sila. Dahil sa kaguluhang ginawa ninyo. Maliwanag ba? Sabi ng galit na guro. Kinabukasan ay dumating ang magulang nitong si Albert. Samantalang si Richard naman ay nag-iisa lamang sa guidance office at walang kasamang mga magulang. Anong ginawa ng batang yan sa anak ko? Ang salba-salbahin niyan para saktan ng anak ko. Galit na bungad ng babae habang dinuduro-duro ang kaawa-awang si Richard. Nay, relax po kayo. Away bata lamang po ang nangyari. Kausapin po natin sila na maayos dahil tayo ang mas nakakaintindi sa kanila. Malumanay na paliwanag ng guro. Dahil doon ay kinausap nito ang dalawang bata at pinagsabihan sa mga maling nagawa nila. Maya-maya pa ay pinagbati ng dalawa at naging maayos ang kanilang usapan. Sinabihan ng principal na kung uulit pa ang mga ito sa pag-aaway ay ipapatawag nilang muli ang kanilang mga magulang. Mabilis na lumipas ang mga taon
at nakagraduate na sila sa elementarya at sekundarya. Sobra-sobrang na-proud itong si Richard sa kanyang sarili dahil nakapagtapos siya na hindi humingi ng tulong sa iba. Kahit sobrang hirap ng pinagdaanan niya ay hindi siya sumuko. Pinaaral niya ang sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa tito niya bilang isang tagahugas sa karinderya. Habang nasa graduation at nagbabalik tanaw, ay bigla siyang natauhan nang lumapit itong si Albert kasama ang mga kaibigan. Richard, anong plano mo pagka-graduate natin? Mag-aaral ka ba ng kolehiyo? Ay, bakit ko pa nga ba tinatanong yan? Alam ko naman na hindi ka makakapag-aral ng college dahil wala kang pera na pangbayad sa matrikula. Nakakaawa ka naman, Richard. Lahat yata ng kamalasan ay sinalo mo na. Natatawang pang-insulto nitong si Albert. Pwede ba, Albert? Huwag mo na nga akong guluhin. Hindi na tayo bata para pag-awayan ng mga ganang bagay. Hanggang ngayon ba naman ay hindi pa din nagbabago ang pag-uugali mo? Matanda ka na. Hindi ka na bata para kumilos ng ganyan. Sa tanong mo naman kung mag-aaral ba ako ng college ay baka hindi talaga. Dahil wala akong pera na pang-paaral sa aking sarili. Hindi ko nakakayanin ang gastusin sa college. Okay na ba? Nasagot ko na ba ang tanong mo? Sabi ni Richard sa kaklaseng si Albert. Sabi ko na nga ba hindi ka talaga makakapag-aral ng kolehiyo dahil wala kang pera. Good luck na lang sa iyo, Richard. Asahan ko na pagdating ng panahon na magkaroon tayo ng class reunion ay ikaw lang pinakang kulelat sa ating batch. Kaya maiwan ka na namin. Kita-kita na lamang tayo muli pag nagkaroon tayo ng class reunion. Sabi nito bago nagpaalam. Sa tinuran ng kaklase ay mas lalo siyang ginanahan sa buhay. Ginawa niyang inspirasyon ang lahat ng pangmamaliit na sinasabi sa kanya ng mga dating kaklase. Hindi siya nagtuloy sa pag-aaral sa kolehiyo nang makagraduate siya ng high school. Bagkus ay sumubok siya na mag-apply ng trabaho sa isang 5-star hotel. Mabuti na lamang at agad siyang natanggap doon. Pinag-usayan niya ang pagtatrabaho at pag-iipon ng pera para makabalik siya ng pag-aaral at makatapos sa kolehiyo. Dahil sa kanyang sipag, nakaipon siya ng pera na umabot ng halos 100,000 piso na ginamit niya para sa pag-enroll sa kolehiyo at pag-iinvest sa mga ginto. Ganun pa man ang nangyari ay hindi pa din siya nag-resign sa trabaho at nag-working student na lamang siya. Kaya naman ang lahat ng paghihirap niya ay napalitan ng saya ng ilang taon nang lumipas ay nakagraduate na siya ng college bilang isang HRM. Kasabay ng kanyang pag-graduate ay ang kasabay din ng pag-promote niya sa trabaho bilang isang manager ng hotel. Simula noon ay mas lalo siyang sinuwerte sa buhay. Dahil nga sa laki ng kanyang sahod ay nakabili na siya ng lupa at nakapagpatayo na din ng 4 na apartment. Lahat ng kinikita niya sa bayad sa bahay ay iniipon niya. Kaya naman ilang taon pa ang lumipas ay nadagdagan pa ng nadagdagan ng kanyang paupahan at umabot na ng halos 20 piraso. At hindi pa doon natatapos ang lahat ng kanyang swerte. Nakabili na din siya ng sariling sasakyan at nakaipon na ng milyon-milyon sa bangko. Nakapagpundar na din siya ng isang negosyo na restaurant na kalaunan ay nakilala at naging sikat. Dahil doon ay nag-resign na siya sa trabaho at nag-focus na sa kanyang negosyo na restaurant. Masasabi niya sa sarili na isa na siyang successful na tao. Ngunit kahit ganun pa man ay nananatili pa din siyang nakaapak sa lupa at hindi naging mayabang. Sa kabilang banda naman, isang araw ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa dating president ng kanilang batch noong elementarya. Hello? Hello? Sabi nito sa telepono. Hello? Sino to? Tanong ni Richard. Ako to, Richard. Si Elizabeth. Yung dati mong kaklase nung elementary. Narinig niyang sabi nito. Oh, Elizabeth. Kamusta na? Napatawag ka. Anong kailangan mo? Tanong niya sa babae. Ganto kasi, Richard. Magkakaroon kasi tayo next month ng batch reunion na gaganapin sa Maynila.
Gusto kasi ng mga dati nating kaklase na doon ganapin. Doon sa isang sikat na restaurant daw doon. Dahil halos lahat naman ng mga kaklase natin ay sa Maynila na nagtatrabaho. Tsaka naalala ko din na dyan ka nga pala nagwo-work. Kaya kinontak din kita. Alam ko kasi na makakasama ka din. Ano? Sasama ka ba sa gaganaping batch reunion next month? Tanong nito sa kanya. Napaisip naman itong si Richard sandali bago nagsalita. Pwede naman. Bigyan nyo na lang sa akin ang location at pangalan ng restaurant na paggaganapan para alam ko. Ni Richard. Richard's Restaurant daw ang pangalan ng restaurant na pupuntahan natin. Sikat daw yun sa Maynila. Tsaka mayroon daw space yun na pang sa atin lang narerentahan para solo ng batch natin ng restaurant. Tsaka huwag ka mag-alala. Sumagot si Albert ng 20,000 pesos na share para sa ibang gastusin. Yung dati nating kaklase, maganda daw kasi ang trabaho noon. Wika ng babae. Nagulat naman si Richard sa tinura nito. Dahil ang mismong restaurant na paggaganapan ng kanilang reunion ay mismong restaurant na pag-aari niya. Ngunit ganun pa man ay hindi niya sinabi sa dalaga na siya ang may-ari noon. Mas mabuti pang ilihim na lang niya ang lahat kaysa ipagmayabang. Ganun ba? Sige, sasama ako. Update na lang tayo ha. Sige na Elizabeth, update mo na lang ako. May tatapusin lang akong trabaho. Bye! Pagpapaalam niya. Sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang mga buwan at dumating na ang araw ng kanilang batch reunion. Karamihan ay may mga dalang sasakyan at ang iba naman ay nakataksi lamang. Makikita ang pagiging successful ng iba at may mga narating na sa buhay. Pre, kamusta na? Grabe namang laki na ng inasenso mo. May kotse ka na at ang dami mo pang mga ala sa katawan. Ibang-iba ka na talaga. Pagpuri ng mga dating kaklase kay Albert. Naku pare, wala lang yan. Ilan lang yan sa mga alas na napundar ko. Tsaka yung kotse ko na yun, papalitan ko na din yan sa susunod na buwan. Medyo nagsasawa na akong gamitin eh. Gusto ko nang bumili ng bago. Pagmamayabang na sabi ni Albert. Ha? Bibili ka ulit ng bago? Mukhang bago pang sasakyan mo ah. Grabe na talagang yaman mo Albert. Manghang sabi ng isang kaklase. Natigilan sila sa pag-uusap nang maya-maya ay pumara sa tapat ng restaurant ang isang jeep. Nakita nila ang isang pamilyar na muka. Hindi sila maaaring magkamali. Dahil iyon ay walang iba kundi si Richard. Nakasuot lamang ito ng simpleng damit at maong. Richard? Ikaw ba yan? Tanong ni Albert sa lalaking bumaba ng jeep. Oo ako nga Albert. Kamusta na kayo? Nakangiting bati ni Richard. Ito, okay na okay. Maayos na ang buhay at asensado na. May sarili na ding sasakyan at bahay. Maganda na din ang trabaho sa kumpanya. Manager na ako. Pagmamayabang na balita nito kay Richard. Wow, nice Albert. Congrats, dahil malayo nang nadating mo talaga. Nakangiting sabi ni Richard. Ikaw Richard, ano na nadating mo sa buhay? Mukhang hanggang ngayon, wala ka pa ding nararating ah. Hindi ka man lamang nagsuot ng maayos-ayos na damit. Tsaka wala ka bang sasakyan man lang? At nagtiyaga ka lang na sumakay diyan sa jeep? Nakakaawa ka naman Richard. Tuloy-tuloy na sabi nito na tila ng mamaliit. Mamaya na nating pag-usapan yan Albert. Pumunta tayo dito para magsaya. At enjoy na mga bawat sandali na magkakasama tayo. Nakangiti pa ding sabi ni Richard kahit alam niya na minamaliit na siya ni Albert. Dahil doon ay hindi na nagsalita itong si Albert. At pumasok na lamang sila sa loob ng restaurant. Sa isip-isip niya ay mas magandang sa loob niya ipahiya itong si Richard. Para mas malaman ng mga dati nilang kaklase na hanggang ngayon ay hindi pa din ito nagiging asensado. Samantala mabilis na lumipas ang oras. Itong si Albert ay tinamaan na ng alak dahil sa dami ng nainom. Nilapitan niya si Richard at hinamak-hamak sa harap ng mga kaklase. Guys, makinig kayo sa akin. Malakas na sabi nito na naging dahilan ng pagkakuha niya ng atensyon ng lahat.
Alam nyo ba guys, na itong si Richard ay wala pa ding nadadating sa buhay hanggang ngayon? Tingnan nyo naman siya oh. Nakakahiya di ba? Siya lang ang bukod tanging mukhang basura dito. Nakakahiya ka Richard. Hindi ka man lang nagsuot ng maayos na damit. Alam mo namang batch reunion natin ang pupuntahan mo di ba? Tingin ko, hindi ka nababagay dito. Kaya mas mabuti pa, lumabas ka na. Uwi ka nitong si Albert at halata sa boses ang kalasingan. Albert, lasing ka na. Tigilan mo ako. Huwag ka naman ganyan. Huwag mong sirain ang kasiyahan natin dito. Oo, alam kong asensado ka na sa buhay. Pero huwag mo naman akong hamakin. Dahil wala naman akong ginagawang masama sa'yo, di ba? Mainhin na sabi pa din ni Richard. Pero sa loob-loob niya ay naiinis na siya. Wala akong pakialam sa pinagsasabi mo, Richard. Isa ka lang hamak na basura sa paningin ko. Kaya umalis ka na dito. Kung ayaw mong masaktan. Naiinis na sabi na ni Albert. Albert, tumigil ka nga sa pinaggagawa mo. Huwag mo sirain ang kasiyahang ito. Minsan lang tayo magkasama-sama. Tapos ganan pang ipapakita mo sa amin. Naiinis na sabi ni Elizabeth. Tila hindi naman narinig ni Albert ang sabi nito. At binuhusan na nga niya ng alak itong si Richard. Dahil doon ay hindi na napigilan ni Richard ang magalit. Punong-puno na ako sa iyo Albert. Simula pagkabata pa lamang natin, ay ang sama-sama na ng trato mo sa akin. Ano bang problema mo sa akin ha? Galit na sabi nitong si Richard. Dahil ayaw ko sa tulad mo, nahampas lupa. Sigaw nito bago akmang susuntukin sana itong si Richard. Pero bago pa man lumapat sa mukha ni Richard ang kamao ni Albert, ay may pumigil sa braso nito na 5 waiter ng restaurant. Tumigil na po kayo sa panggugulo nyo dito sir. Kung ayaw nyo pong kaladkarin namin kayo papalabas ng restaurant, sabi ng matapang na waiter. Bitawan nyo ako. Huwag nyo akong hawakan. Dapat itong si Richard ang palabasin ninyo. Dahil hindi na babagay ang lalaki niyan sa restaurant na ito. Dahil wala naman niyang pambayad. Galit na sabi ni Albert. Ngunit natigilan siya at hindi nakasalita nang marinig ang sinabi ng isang waiter. Sir, parang kayo po dapat ang kaladkarin dito. Hindi niyo po ba kilala kung sino ang minamaliit ninyo? Tanong ng waiter. Bakit di ko makikilala yan? Iyan ang kaklase ko dati na sobrang hirap na magpasangga ngayon ay dukha pa din. Pang-insulto pa nito. Diyan po kayo nagkakamali sir. Dahil ang kaharap niyo po ay walang iba kundi ang may-ari ng restaurant na pinaggaganapan ninyo ngayon. Bulgar na sabi ng waiter. Nagulat naman ang lahat dahil sa kanilang nalaman. Ha? Si Richard ang may-ari ng restaurant na ito? Gulat na sabi ng kaklasing si Elizabeth. Opo, siya po ang may-ari ng restaurant na ito. Kaya po pinangalanan nito na Richard's Restaurant dahil sinunod niya po sa pangalan niyang Richard. Sabi pa ng waiter. Totoo bang lahat ng sinasabi ng waiter na ito Richard ha? Magsabi ka ng totoo sa akin. Sabi pa rin ng galit na si Albert. Oo Albert, totoo ang sinasabi ng mga waiter na yan. Ako nga ang may-ari ng restaurant na ito. Sabi ni Richard sa mayabang na si Albert. Ha? Paanong nangyari yun? Di ba hindi ka naman nakapag-aral ng kolehiyo dati? Gulat na tanong nito. Diyan ka nagkakamali Albert. Sa totoo lang, tapos ako ng pag-aaral bilang isang HRM. Oo, ilang taon akong natigil sa pag-aaral dahil wala akong pera na pampaaral sa aking sarili noon. Pero hindi ako pumayag na hindi ako makapagkolehiyo dahil ayaw ko na maranasan ang pangmamaliit sa akin na ginagawa mo noon. Salamat nga din pala dahil sa dami ng ginawa mong pangalipos sa akin, mas nagpursige ako na makatapos ng pag-aaral. At ito na ako ngayon. Nagbunga na ang lahat ng paghihirap ko. May mga iba't iba na akong negosyo. May sasakyan. May ipon na din sa bangko. Pero itong tatandaan mo Albert,
Kahit kailan, hindi ko gagawin ang maliit ng aking kapwa dahil alam ko ang pakiramdam ng inaapi at minamaliit. Mahabang sabi ni Richard. Tila natulala naman itong si Albert at naulasan dahil sa kanyang narinig. Wala siyang nagawa kundi humingi ng pasensya kay Richard dahil sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan dito. Sorry Richard, sa panghusga na ginawa ko sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Masyado akong naging mayabang at mapanghusga sa kapwa. Paghingi nito ng pasensya at nawala na ang kalasingan. Pinapatawad na kita Albert. Kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, paano pa kaya ako na isang tao lamang? Sana lang ay huwag mo nang ulitin sa ibang tao ang ginawa mo sa aking pangmamaliit. Dahil alalahanin mo na bilog ang mundo. Maaring ang inuhusga natin ay nasa baba ngayon. Pero pagdating ng panahon, hindi natin namamalayan na sila na palang nasa itaas ngayon. Makahulugang sabi ni Richard. So ano pang hinihintay natin? Party na tayo. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari na ito. Ang mahalaga ay mag-enjoy tayo ngayon. Let's go! Party! Sigaw niya sa mikropono. Lahat naman ay nagsaya at kinalimutan na ang nangyari. Samantalang kalauna naman, itong si Richard at si Albert ay naging matalik na magkaibigan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamox TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.